Isa rin ba ang chicken curry sa paborito mong ulam? Ganitong luto rin ba sa chicken curry ang gusto mo? Yung naglalagi sa gata at sarsa pa lang ulam na, yung amoy pa lang nakakagutom na at tingin pa lang ay alam mo nang masarap at talagang matatakam ka na. For today's video, samahan mo ako magluto ng chicken curry. Unahin natin na magpainit ng mantika at kapag mainit ng ating mantika ay ilagay na natin ang nahiwa nating carrot. At kapag medyo naprito na natin yan, isunod na natin yung ating patatas. Nagtataka ka ba kung bakit kailangan ko pang iprito ang mga gulay na ito? Mas masarap kasi at makakatulong ito para hindi madaling madurog ang gulay kahit na ma-overcook mo ito. Next naman ay yung ating nahiwang red and green bell pepper. Lutuin lang natin to ng ilang sandali at kapag half cook na yan ay itanggalin na natin to sa ating kawali at iset aside muna natin. At dito mismo sa ating pinagprituhan ng gulay, igigisa natin yung ating luya. Makakatulong ito para mabawasan or mawala yung lansa ng manok. Next naman ay ang sibuyas. At kapag medyo translucent na yan ay i-next na natin yung ating bawang. At kapag medyo brown na yung ating bawang, i-next na natin dyan yung ating nahiwang manok. Tinimplahan ko na rin ito ng asin at paminta para manuot yung lasa hanggang laman. Takpan at hayaan nating maluto yung manok hanggang sa lumabas yung sarili niyang mantika. At after ng ilang minutong pagpapakulo ng manok, ay ito na yung ating manok. Lumabas na yung kanyang sariling mantika. Then, ilagay na rin natin dito yung ating purong gata. Yes, purong gata po ang una kong inilalagay kapag nagluluto ako ng chicken curry. Dahil mas ma-achieve mo ang sarsa na gusto mo kapag inuna mo ilagay ang purong gata. Alagaan natin yan sa paghalo para hindi magbuo-buo yung ating gata. At next naman ay lagyan na natin ito ng mga pampalasa gaya ng paminta, chicken cubes, at bay leaves. Maglagay na rin tayo dito ng chicken curry powder. Ito yung brand na gamit ko dahil meron itong 13 herb spices. Hindi mo na kailangan pang maglagay dito ng asin or ng patis dahil complete na ang lasa nito. Naglagay din ako dito ng 1 tablespoon ng brown sugar para maging balanse yung lasa ng ating chicken curry. At kapag sobrang lapot na ang sarsa natin, ay dito pa lang tayo magdadagdag ng ikalawang gata. At kung mapapansin nyo, hindi ako tumitigil sa paghahalo para hindi magbuo-buo yung ating gata. Mamaya makikita nyo kung gaano kaganda yung pagkaluto ng sarsa natin. Hayaan muna natin yung kumulo hanggang sa lumapot na yung ating sarsa. At after ilang minutes pa ng pagpapakulo sa ating sarsa ay kung makikita nyo ay nag-start na rin na lumabas yung sarili niyang mantika. At kapag ganito na ay pwede na natin ilagay yung ating naunang nilutong gulay o yung mga naprito nating gulay. Since half cook lang yung ating gulay ay papakuluan pa natin to ng ilang minuto pa hanggang sa lumambot yung ating mga nilagay na gulay. At after nga ng ilang minuto pa ng pagpapakulo ay eto na yung ating chicken curry. Luto na siya at ready to serve na. Tignan nyo naman kung gaano yan ka-perfect yung ating sarsa at kung gaano kaganda yung pagkaluto ng ating gata. Sabayan mo pa yan ng mainit na kanin ay talaga namang perfect na ang inyong tanghalian. Sana ay nagustuhan mo itong ating recipe for today's video at kung bago ka pa lang sa aking channel at hindi ka pa nakapag-subscribe, please mag-subscribe ka na and hit the notification bell para updated ka pa sa mga bagong video ko. Paki-follow and like mo na rin ang aking page and paki-share mo na rin itong ating video. Thank you for watching. See you on my next video.